Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ayon po sa pinagnilayan natin kahapon na ang liturhiya ay minsan pang pinagnilayan, pinagbubulay-bulayan ng mga apostol at mga disipulo ng ating Panginoon Kristo. Ang liturhiya, ang salita ng Diyos kahapon ay nagpahiwatig sa atin kung paano nagkaroon ng struktura ang ating mga pagdiriwang. Unang-una sa lahat, ang pagbibigay at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbibigay ng interpretasyon at mga paliwanag upang maunawaan kung anong kahulugan ng bawat salita na ipinapahayag at ipinapangaral. Iyon ang unang yugto. Sa ikalawang yugto ng struktura ng liturhiya ay ang paghahain, pagkaroon ng piging upang magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. Hindi lamang sa salitang ibinabahagi, kundi sa tinapay ding ibinahagi para sa lahat. At ito ang struktura na kailangan nating isipin palagi, na ang buhay na binigay ng Diyos sa atin ay mula sa salita. At binubuhay natin ito sa pamagitan ng araw-araw nating pamumuhay na siyang isang liturhiya ng ating pagkakaroon ng buhay sa mundong ito sa pamagitan ng pagmamahal at katapatan ng pananalig ng Diyos sa bawat isa sa atin para maging totoong saksi tayo sa muling pagkabuhay ng kanyang pinakamamahal na anak. At sa araw na ito, ipinapahayag sa atin ang tungkol sa kapayapaan at katotohanan na inilahad at binigyan ng buhay ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang pagbata, pagpasakit sa krus, at pagkamatay at ng kanyang muling pagkabuhay. Binibigyan natin ng diin at pagpapahalaga ang misteryong Pascual na ito dahil ito ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya sa struktura ng liturhiya, binibigyan tayo ng liwanag sa kung paano natin tanggapin na may kapayapaan sa ating kalooban dahil alam natin na si Jesus ay nagwagi laban sa kasalanan at sa grasya na binigay niya sa atin sa pamamagitan ng binyag sa kaniyang pangalan, nagkaroon tayo ng dangal at biyaya pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagnahan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya tayo hinihimok ng simbahan sa pamamagitan ng liturhiya na ating pinagdiriwang na kailangan natin bigyan ng papahalaga ang pagninilay sa salita ng Diyos. At bigyan din natin ng papahalaga ang pagtanggap ng komunyon sa lawas sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo dahil ito ang bibigay sa atin ng lakas upang magkaroon tayo ng masigasig na pagpahayag at pagbibigay saksi ng ating mga karanasan tungkol sa pananampalatayang ibinigay, ibinahagi, at binigyan ng buhay para sa atin magkaroon ng mabuting halimbawa kung paano maipahayag ng may katotohanan at kapayapaan ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay naging saksi sa araw-araw nating pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapahayag hindi lamang sa salita, kundi pati na sa gawa. Hinahanap tayo sa araw-araw nating pamumuhay ng Diyos upang patuloy nating mabigyan ng totoo at tapat na pagmamahal ang ating dangal bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Ito ang grasya na binibigay ng Panginoong Hesus sa atin upang maramdaman natin ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal, ang kadakilaan ng kanyang abat-awa, hindi lamang para sa atin, kundi pati na sa lahat, sa buong sangkatauhan sa mundong ito. Naway ang kapayapaan na siyang
Ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa pagwagi ng kanyang pinakamamahal na anak laban sa kasalanan at kamatayan upang maramdaman natin ang kalalatian ng kanyang muling pagkabuhay sa araw-araw nating pagbibigay buhay sa ating pagiging mga anak ng Diyos, disipulo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen.